Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. Pilipinas News Channel nga po pala ulit. In this video, pag-uusapan po natin ngayon mga kababayan ang mga nangyayari sa mundo ng boxing. Ano po? Lalo na sa mga debatable na mga characters sa mundo ng boxing ngayon, kagaya ni Naoya Inoue, Terence Crawford, Usyk, si Manny Pacquiao, Pacman, si Mayweather. Yan yung mga maiinit na mga boxer ngayon na pinag-uusapan talaga mga kababayan. And at the same time hanggang ngayon hindi po nila malaman kung sino yung mga tigasin or talagang pinakamagaling sa kanila. Of course, ang hirap din naman po talagang husgahan kung sinong pinakamagaling dahil mga kababayan, alam naman po ninyo na magkakaibang era sila, okay, na lumaban sa isa't isa. At pag naglaban naman at natalo, magkakaiba naman ang sinasabi ng mga boxing fans dito mga kababayan. So dito po, unahin natin sa Boxing Ball TV, no? Sino po ang sa tingin ninyong fighter of the year? Ito po ay fan vote lang, no? I-comment po ninyo dyan kung sino po ang gusto ninyo na fighter of the year sa tingin po ninyo ng 2025 mula sa 3 elite champions, okay? Who was your 2025 fighter of the year? Okay, sabi po dito, no, instead na reaction, no, gawin po ninyo, i-comment na lang po ninyo yung name dyan sa comment section. Sa pagitan po ni Usyk, okay, ni Crawford, and ni Inoue. Naoya Inoue, Alexander Usyk, and Terence Crawford. Okay, so yun po ang aasahan natin mamaya, no, na makikita kung sino ba sa inyo, sa mga madlang people, o sa mga kababayan natin ang boboto kay Naoya Inoue, Crawford, and Usyk bilang Fighter of the Year 2025. Samantala mga kababayan, kaugnay po dyan sa mga boxing issues na yan, sinabi po dito sa KO Boxing Channel Facebook page, may question po dito, is Floyd Mayweather Jr. really afraid of losing second time to Manny Pacquiao? So Manny Pacquiao gigil na kay Floyd Mayweather. So, yan po yung sinabi dito sa balita ng KO Boxing Channel. Mayweather Sr. knows very well that Floyd is afraid of losing a second time. So, he pushes the idea of so-called Tyson mega fight just to dodge a rematch. Mainit po kasi ngayon mga kababayan yung usap-usapan na maaari or may malaking posibilidad na magkaroon ng rematch after 11 years ng kanilang laban, no? Noong 2015, mga kababayan, after 11 years. Natalo si Manny Pacquiao pero ang alam ng mga tao, nanalo si Manny Pacquiao. Kaya siguro, sinasabi po dito, afraid of losing a second time. Kasi marami pong usap-usapan nga na pwedeng maglaban ulit si Manny Pacquiao at si Floyd Mayweather sa panahong ito. Dahil bumalik si Pacquiao sa professional boxing, active na po ulit siya ngayon na fighter. And at the same time, talagang gusto nilang malaman kung sino ba talaga. Okay? Yung wala nang injury, wala nang excuse. Kung sino ba talaga ang magaling na fighter. Dahil nga alam naman natin na nahirang na fighter of the century itong ating pambatong si Manny Pacquiao na kung saan hindi matanggap ni Floyd Mayweather Jr. At dahil kinakasangay yung laban na ito, biglang i-entrada naman ang tatay ni Floyd Mayweather na si Mayweather Sr. na sabihin niya na Tyson Mayweather na lang, na hindi na kailangan si Pacquiao sa picture. No? Yun po yun mga kababayan. So gusto niyo po bang matuloy yung laban ni Manny Pacquiao and Mayweather? Tingin ko parang medyo mahina na yung attraction nito. Pero ganun pa man, meron pa rin yung mga boxing fans na gusto din malaman kung ano yung mangyayari kung sakali maglalaban sila for the second time around. No? Pero tingnan na lang po natin. No? Sinabi po na ni Roy Jones Jr. dito po sa Angel Facebook page, no, sabi niya po niya, Pacquiao faced everyone who was at his level and did so when he had to. He didn't wait. Mayweather chose money over legacy. So ito naman po yung opinion ni Roy Jones Jr. which is hindi naman po masamang magbigay ng opinion sa kung sino talaga yung kumbaga mas magaling, mas matikas sa labanan. So sabi po niya, mas pinili ni Mayweather ang pera at ang legasiya over sa kagaya po ng ginawa ni Manny Pacquiao na talagang kinalaban niya po lahat sa kahit saang dibisyon at sa level na malakas po yung mga tao or malakas yung mga boxer. Okay?
Kasi meron pong technique daw, ano, na nakalap ko sa mga balita. May technique daw po si Mayweather na kung saan titignan niya mabuti yung boxer kung hihina na ito tsaka niya ito lalabanan. Okay? Lalo na pag may edad na. Kagaya nung nilabanan niya si Manny Pacquiao, ilang beses niyang na-dodge si Manny Pacquiao. Okay? So, balitang politika naman po, isingit lang natin itong sinabi po dito sa News 5, no? Ang reaction po ni Senator Raffy Tulfo sa naging pagbeto ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilang items sa 2026 national budget. Sinabi po niya dito, Senator Tulfo sa pagveto ni PBBM sa ilang items sa 2026 national budget. Ano po kaya yung naging reaction niya? Sabi po niya dito, ikinatuwa ni Senator Erwin Tulfo ang pagveto ni President Bongbong Marcos sa nasa 92.5 billion na halaga ng item sa ilalim ng unprogrammed appropriations, kasabay ng paglagda ng Pangulo sa 6.793 trillion 2026 national budget ngayong Lunes, January 5. Ang desisyon ni Pangulong Marcos na iveto ang ilang item sa ilalim ng unprogrammed funds ay isang hakbang patungo sa ganap at tunay na pananagutan saad ni Tulfo. So for the first time yata na marinig ko may na-iveto ang president ng gantong kalaking halaga. Okay, na walang yung unprogrammed funds, okay? Nagpapasalamat kami na pinakinggan ng Pangulo ang aming panawagan na limitahan ang paggamit ng unprogrammed appropriations at kanyang niveto ang 92.5 bilyong halaga ng mga proyektong isinama sa ilalim ng mekanismong ito. Yan po ay according to Senator Erwin Tulfo, January 5, 2026 mga kababayan. Grabe, no po? Talagang makikita natin na si President Bongbong Marcos ay nakikinig sa kanyang mga subordinates sa Senate. At alam ko naman na talagang alam din ni President Bongbong Marcos ang ginagawa po niya bilang presidente po natin sa Pilipinas. At tumataas nga po yung rating niya, no, trust rating niya, no, over the other party, ang mga Duterte. So once again, yan lamang po ang ating nakalap mga kababayan. Paki-comment naman po dyan sa comment section yung ating mga saloobin dyan, no? Kung gusto po ba ninyo yung mga gantong klase ng politika or leadership ni Bongbong Marcos. And kung ano po yung mga gusto niyo video na ating gawin sa ating channel mga kababayan, mag-like na rin po kayo at mag-subscribe sa ating channel ngayon na. Hindi na pwedeng patumpik-tumpik pa tayo mga kababayan. 2026 na ngayon. So once again, this is your Pilipinas News Channel. Peace out.